Alas 9 ng umaga sa Miami Gardens, Florida, kung saan hinahabol ng pulisya, pakinggan mo to, isang U-Haul van matapos may tumawag at nagulat ng posibleng kidnapping. Ano ba yan? Tatlong-37 court, 207 teres. Bumaba na at tumakbo. Tumakbo ang subject. Papuntang silangan sa mga bakuran. Pumasok ang subject sa bahay. Animisa. Troy, lumayo ka sa pinto. Umatras ka. Hoy! Sandali lang! Sir! Humigis sa sahig ngayon! Pakiusap! Wala akong pakialam! Sino tumakbo sa loob ng bahay? Sino tumakbo sa loob ng bahay? Palalabasin ko siya. Palalabasin ko siya para sa'yo. May mata sa akin! May mata sa akin! Asawa ko, manugang ko, tapos ikaw, lalapit ka pa sa akin ng agresibo. Hindi ko nga nagawang malis. Bahala na. Dianet, tawagan mo asawa ko at lumabas ka. Joe, lumabas ka sa bahay. Lumabas ka ng bahay! Pakiusap! Ngayon na! Lumabas ka ng bahay ngayon na! Papasok ko ng aso! Lumabas ka ng bahay! Lumabas ka ng bahay! Ngayon na! Tara! Tingnan natin ang aso! Tara na. Tingnan ang aso! Labas na! Tara! Lumabas ka! Pakisap! Sige na, lumabas ka! Hutan, hina, lumayas ka! Itaas mo mga kamay mo, puta ina! Itaas mo mga kamay mo, puta ina! Lumabas ka na ngayon din! Humiga ka sa putangin ng sahig! 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 Ilagay mo ang mga daliri mo sa likod mo! Kinilala ng pulisya ang isa sa dalawang suspect bilang si Joe McKenzie, 39 na taong gulang na may mahabang listahan ng mga kasong kriminal sa lugar. Ito, kailangan ko! May biktima akong babae dito sa'yo. May tao ba? Sinabihan akong makinig at umupo! Pati kayo! Nauwa ko na. Oo, gagawin ko na. Pupunta na ako, lumilipat na siya. Tingnan natin kung makuha natin. Umalis ka na dyan. Tingnan natin kung... Nandiyan, relax ka lang. Maghanap, siguro alam mo na, hindi. Hanapin mo ang pera ng bahay dito sa amin. Dito lang, halika. Tumakbo kayo palabas! Tumakbo siya ngayon! Ayos ka lang? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Ikaw ang kaso! Ilang hakbang lang ang layo. Isa pang pulis ang humabol kay ikalawang suspect na makikita dito na kinilalang si Brandon Spivey, 35 taong gulang na ayon sa online records ay hindi rin bago sa mga autoridad. Isuot mo na! May isa pa, malaking matabang itim na lalaki. Nasa kotse siya. Nasa likod siya ng puting bahay na yon. Isuot mo yan. Nagmumura ka. May nahuli na ako. Sa likod ng White House, may matabang itim na lalaking may balbas at may babaeng biktima ko sa U-Haul. Manatili ka dyan. Manatili ka dyan! Batay sa affidavit ng pag-aresto, sinabi ng tumawag sa pulis na narinig nilang may lalaking dumadampot ng babae bago nila makita ang U-Haul na umalis. Pero pagkatapos, nagkaroon ng pagkakataon ang isang pulis na makausap ang babae na nagsabi ng ibang kwento. Ilalabas kita dito. Ilalabas kita dito. Sandali lang. Hawak na kita, okay? Hawak na kita. Hindi ko hahayaan na may gawin o saktan ka nila. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kaya ang baby ko, Daddy. Dadalhin sana kami sa ospital, pero pinaalis kami. Ano ba yan? Saan mo ako dadalhin? Alak ko siya. Mabuti. At papunta na kayo sa kotse ngayon. Oh! Sinasabi niya na yan ang... Maaring may isa pa tayo. Sige, numero 1 sa mga yan. Alin dun?
Sige, maaaring isa lang o may dagdag pa, pero di ako sigurado. Siguro yun. Siguro yon. Tingnan mo, huminto, naaon. Sinusubukan niyang tumalon palabas. Nakita ko yun. Bukas ang pinto. Sinabi ng babae sa pulis na hindi lang niya kilala ang mga lalaki, kundi inaangkin niyang ama ng anak niya ang isa sa kanila. Balikan natin ang driver habang nililipat siya ng mga pulis sa patrol car. Uy, bakit mo ko hawakan ng ganyan, Iha? Uy, Anong nangyari, pare? pare may dala siyang gas at inunday nga ako bago ako umalis. Winapitan niya ako, bro. Di mo naman kailangan gawin sa akin yun. Hindi ko maintindihan ang gusto mong iparinig o ipaisip. Ayos, pare! Naririnig ko, oo. Iangat mo ang mga tuhod mo. Nagiging bastos na sila. Putang ina, mayon na. Ayos ka lang ba? Kung ganon, Meron ba kayong? Mga gitara na yon. Everything you guys are making it live right now. Wala. Nasa kustodiya mo. Kaya bilang na, ang mama ito at ang biktima. Alam mo na ang ibig ko sabihin. Nasa bandin. Hindi ko alam. Alam namin. ayon sa investigador, umabot si Joe ng mahigit 100 milya kada oras habang hinahabol, binalewala ang mga pulang ilaw at stop sign at nagmaneho laban sa trapiko habang pinangungunahan ang pulis sa iba't ibang county. Kylan. Kakadaling ko lang sa gubat. Sa gubat. Ang dami nun. Panurin kitang lumabas sa harap ng sasakyan. Alam ko yon, pero ang sinasabi ko, pero teka, naiintindihan ko yon, pero saan ba sila nagsimula? Ako ang namamahala ngayon sa mga sasakyan. Sige na. So, Ikaw ang bahala sa pagtakasa. Bakit ka tumatakbo? Natakot ako. Tingnan mo, siguro, kaya nila, kailangan na siya magsabi nito. Oo. pero tol, wala ka namang dahilan para tumakbo, bro. Dapat nanatili ka lang doon. Pero kay Troy, pumesto ka sa likod mo. Sabihin mo sa lahat na tumigil. Akala ko yun ang topic ninyo. Hindi. Walang problema to. Gamitin mo lang na sa iba. Tingnan mo sarili mo. Wala ka namang mabibigat na kaso. Gets mo? Ako, di malinaw. Tara na. Mga tol, akala niyo titigil sila. Dapat alam niyo hindi. Ayos lang ako. Ewan, wala akong pakialam. Oh! Nadiskubre ng pulisya na hindi ito unang beses ni Joe dahil ilang beses na ring nabawi at nasuspinde ang kanyang lisensya. Kasama rin ang malawak na kriminal na record gaya ng grand theft, pagnanakaw ng sasakyan, pagkakaroon ng droga, pagtakas sa pulisya at iba pa. Ikaw ay. Sumakay ka na, pare. Kakausapin ka namin maya-maya. Ayos, gusto ko talagang pumunta. Nasa tamang lugar ka. Saan ka pupunta? Nasa tamang pwesto ka ba? Sandali, Anong meron ka dito? Meron ka ba? gusto mo ito? Hindi, pare. Gustong gusto ba? Napakagandang pitaka, pare. Ako si Brandon Spivey, bro. Brandon Spivey. Hindi ako driver. Pwede mo dalhin sila dito? Nasa kustodya na at nagpapagaling ang biktima sa van. Uren. Sige. Magiging dito, pare. Hindi ka pwedeng gumamit ng banyo ngayon. Pare. Then response to a 232, 214-714 Northwest 40 Circle Court. Hindi ko alam ang 21,478 West 404. 21,478, West 404 at ikaw. Sinabi mo sa amin. Hindi mo kailangang makalunang Diyos, kaya huwag magmalaki. Hindi na ako alis, bro. Nandito na ako. Nasa loob na ako. Tara na, baby. Pwede ba ako gumamit ng banyo? Punta lang ako. Hindi! Hindi ako pupunta. Sa banyo. Tara na. Dadalin mo ba siya? Sige, nakuha ko na. Dalin mo na kasi hindi ko kaya. Siya makita. Hindi ko na alam ang nangyayari. Tapos I don't against the lie. Prak na yun, tol. Dami mo gamit sa prak na yun. Wala akong tirahan, tol. Sige na, tara na. Wala akong tirahan, tol. Sige. Tara na. Kailangan mo na umihi, grabe. Sige. Huwag mo lang akong ihiyan. Tara na. Basta wag kang umihi sa kotse ko.
Flo, pakisend ang isang available unit natin. Magkita tayo sa U-Haul. Alamin ko muna paano nila gagawin kasi ayoko umihi ka sa kotse ko. Bigyan mo ako ng isang minuto. Alamin ko muna para sa'yo. At nakatira ka sa bukid. Ayos, tigilan mo na. Madalim ang hiwa sa pulso ko. Sige, alisin na natin ito ngayon. Kailangan mo maghintay at kailangan mong kumalma. Okay? Ayos lang. Sabi ko, ako bahala dito. Ipapaalam ko sa kanya. Bilisan mo. Si Paper ang nasa teleponyo. Bigyan mo ako ng isang segundo. Nung huli, pareho rin ang problema. Ibig ko sabihin, parang walang katapusang laban ito, pare. Walang kakapusang laban. Sige, Pwede mong sabihin na ako yoy. titingnan kita ngayon. Kakausapin ko opisyal na may hawak pero. Kailangan mong gawin ito. Okay? Wala naman akong ginagawa. Nasa kotse ba talaga ako? Nandun ba ako sa kotse? Paano mo nasabi may ginawa ko? Eh wala naman ako sa kotse at hindi ko ginawa yon. Hindi ako kasama sa loob ng kotse. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi, alamin ko to. Nasa iyo na ako na usap. Usawan. Ikaw mo. Dito lang. Makikita mo ako inuugos ang huling 50 sigarilyo doon. Ano nangyari? Yan ang usapan mo. Okay, pero hulaan mo. Hindi ka naman nagnakaw sa kotse nung huli. Oo, pero gusto ko ng pagkakataon ko, bro. Napapansin ko, walang umaming may ginawa. Hindi naman malaking bagay yan. Hindi ko naman sinabi yun. Habang ang dalawang suspect ay nakahiwalay na nakakulong sa magkahiwalay na patrol car, nagkaroon ng pagkakataon ang mga investigador na makausap pa ng masinsinan ang umano'y biktima. Si Sleepy ilalagay sa likod. Anong nangyari? Kami ni Brandon ay nasa bahay ng tatay niya na may kapansanan. Kinuha siya ng tatay niya kaninang umaga matapos silang magtalo. Kaya ito lahat ng gamit niya. Nasa eskinita malapit sa truck ang gamit to dahil doon ako dati nagtatrabaho gamit ang scooter. Kaya nung sinundo niya kami, nakiusap ako na dalhin kami sa hack. Nung gusto niyang pumasok sa bahay, buntis ako kaya sinado ko hindi makatuwiran manatili sa labas imbes na sa shelter. Sabi niya okay lang, nadaanan niya kasi ako at nakita kong nadapa sa bangketa. Kaya sumakay ako sa kotse at pumunta kami sa Chevron, sinundo namin siya. Pumunta siya para kunin ako, dala ko ang bag. Kinuha niya ako ng crunch dahil lagi ako nagigising kapag may recording at telepono, kaya tapos na. Malaking bagay, pasensya na. Hilugot ko lahat. Nakatulog ako, di nakalabas. Dinamag ko ito bilang unan. Nagising ako nung may tumama sa likod ng... Ibig mo sabihin, natulog ka lang sa buong pangyayari ito. Hindi. Sa simula pa lang, sinabi ko na, pasensya na, nakatulog ako. Nagising ako nung may tumama sa likod ng van. Tinanong ko kung ano yon, tapos tinanong din niya kung ano ang tumama. Tanong ni Joe, sino ang tumama sa truck ko gamit ang machete? Sige, sabi ko. Sige, sabi ko, Sino yung taong tumama sa bus? mabait siyang tao, hindi siya ganon. Masipag siya at hindi masama, pero may hindi raw magandang nangyari. Di ko alam ang detalye, pero sabi nila nagkaalitan sila. Sige, kaya sabi ko, matutulog muna ako, matutulog ulit kami. Pakigising mo ko. Sinabi ko kay Brandon, tatay ng anak ko, pakinggan mo, pagdating natin sa hack, gisingin mo ako, matutulog muna ako. Sabi ko, Joe, dahan-dahan sa pagmamaneho kasi buntis ako at nasa likod ako. Sagot niya, sige, walang problema. Kaya umalis na kami. Sandali akong natulog, tapos may narinig akong whoop. Sabi niya, bahala na, isasama ko kayong lahat. At sabi ko, pakiusap, wag, pakiusap. Nagsimula na ako makaawa sa kanya. Sabi ko, pakiusap, wag mong gawin yan. Pakiusap, wag, ayoko. At sabi ko, pakiusap, wag. Kumahapit ako ng mahigpit kasi ayaw huminto ng gago. Hindi naman ako basta-basta makakalabas. Kaya sabi ko, pakiusap, huminto ka na. Sabi niya, Pri, nako, baby. Kasi sinabi niya sa akin na sobrang prompty siya. Sabi niya, nako, baby, buntis siya, Pri. Tigilan mo lang yung pagmamaneho mo, ganyan. Sabi niya, punong-puno lang talaga ng... Ewan ko bakit niya ginawa yon. Hindi ko din alam kung may legal siyang problema. Hindi ko alam ang problema, pero ayaw talaga niyang tumigil. Sige. Ayaw pa rin niyang tumigil, hindi ko siya maabot. Sabi ko, babe, bahala ka. Kung kailangan nung itigil, ang sasakyan gawin mo. So Joe, siya ba lalaki mo? Hindi. Si Brandon ang lalaki ko. Hindi. Si Joe yun. Si Joe ba ang nagmamaneho? Ang malaking itim na aso. Si Joe ang may idea na kunin ang mga bata. Pinilit ka bang sumakay sa van? Hindi. Hindi ako pinilit. Tinanong ko siya, sabi niya, ayos ka lang ba? Sabi niya, ayokong makita kang ganito dito sa labas. Sabi ko, hindi ako ayos. Oh, sumakay siya sa likod ng van at nag-ikot sa Broward, tapos dito siya bumaba. Kami, sila lang dalawa. Basta, natatalo sila pabalik-balik. Pwede bang pakitingnan muna siya ng rescue? May dala ka ba, Maidi? Ang oportunidad.
Kukunin ko ito. Huwag kang mag-alala, kukuhanin lang nila ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala. I-check ka nila, okay? Sinabi ng babae sa pulis na hindi siya dinukot, pero posibleng ang pagtatalo ng mga lalaking kasama niya at ng isa pang lalaki ang nagdulot ng pag-aalala ng mga tao sa gasolinahan. Pero habang nagpapatuloy ang kwento niya, sinabi niyang paulit-ulit siyang humiling na palayain siya habang hinahabol sila sa mabilisang habulan at di umano'y pinigilan siya laban sa kanyang kagustuhan. Dinala kalaunan ang babae sa ospital kung saan iniulat na ginamot siya para sa mga pinsala sa likod dahil sa nangyari. Hindi niya ako binigyan ng totoo. Di ko maintindihan bakit ka nandito. Pero kung tatanungin kita, Brandon, kung wala siyang balak, bakit siya tumakbo palayo? Pero bakit mo, nung pinahinto namin ang sasakyan na ito, Sina Brandon at Grant? Hindi, bumaba siya ng sasakyan para buksan ang pinto ko. Hindi pa ako ang susunod at di mo pwedeng tingnan. dumaan si Casey doon? Hindi, sinabi nila sa kanya na humiga sa lupa, humiga sa lupa. Oo, dapat tumatakbo sila palayo doon. Ayon dito, tumatakbo ka palayo sa kotse. May camera ba sila? Pakiusap, sabihin mo may camera ka. Hindi ko alam kasi lahat kami may body camera. Tinamaan ba sila ng pinto? Hindi, katawan niya. Katawan niyang gumawa nun. Magandang tuta yan, Robbie. Walang mga gasgas dito. At kung makikita mo ang dumi mula sa kariton ni Buddy, pagkatapos ay malinis na. Sinasabi niya na tinamaan ng kotse. Sabi ko, hindi ko alam kung tinamaan nga ng kotse kasi wala namang sira itong kotse. Oh, di ba? Hindi naman. Hindi ito tugma sa kung ano ang nandoon. Ano? Sabi ko, hindi ito tugma sa kung ano ang naroon. Oo, hindi ito tugma sa kung ano ang nandoon. Nang tumakbo siya palabas, Nasalubong niya ang kanyang bodyguard. Nasalubong niya ang kanyang bodyguard. Sige, Sige. ayos lang, subukan mo tumakas sa mga pulis. Mawawala ka ng kontrol sa katawan mo. Kama ang narinig mo. Ayon sa pulisya, sinubukan din ni Brandon tumakas mula sa U-Haul, pero sa halip, nabangga niya ang patrol car at nagdulot ng kaunting sira. Agad sinuri ng Menga medic ang Menga suspect. tol, banggain mo rin ako ng kotse. Dalawa, tatlo. Tawagin natin itong sasakyan ng pulis. Yung nasa taas, hinampas niya ako ng takip habang bumababa ako ng sasakyan. Nandito ako para ihatid ka sa istasyon, kuya. Yun lang ang trabaho ko. Yes, sir. Pareho bang tao? Hindi ko alam. Sige, ganito ang mangyayari. Kailangan kong ilagay ang posas sa likod, okay? Hindi pwedeng ilagay sa harap. Ang tanging pagkakataon lang na nilalagay ang posas sa harap ay kung babae ka at buntis ka. At alam kong kailangan mo ito. Hello, sige. Palitan natin ang posas mula sa likod. Tara na. Bulok na kabaya yan. Sayonara. Alam ko hindi ka naman gagawa ng kahit ano, kaya hindi rin ako, alam mo yon, kailangan ko lang magbabala. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magdadala sa'yo sa gulo. Kapag hindi, hindi. Sige. Ayan na. Ayon sa pulisya, walang sugatang suspect sa insidente. Sasamahan natin ang mga opisyal sa kanilang pagdating sa istasyon ng pulisya. Kaya mukhang siyang sumundo sa kanya. Sa Chevron na gasolinahan. Pagdating nila doon, pumasok ang Nobby sa tindahan, binilhan siya ng ilang bagay, binuksan ang pinto, at ibinigay sa kanya ang mga binili niya sa loob ng tindahan. At doon nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa at... Ayon sa ulat, hinampas nila ang van, kaya agad silang sumakay at tumakas. Kaya ang nakita ng saksi, sumakay siya sa kotse, tapos sa van, at tumakas? Oo. Kaya hindi ito naging... isang kasong 53. Pero sa parehong pangungusap, naglalabas siya ng mga paratang na. Kapag nagsimula na silang tumakbo, alam mo, lahat sila ay tumangging huminto at tumanggi silang palabasin siya. Alam mo, kaya yan ang pahayag niya. Sandaling pinigil ng pulisya ang dalawang suspect sa presinto bago dalhin sa kulungan. Sa susunod, pare, malamang nakulong ka pa rin. Kahit magulo lisensya mo, oo, malamang makukulong ka pa rin. Alam kong wala kang lisensya, pero magulo talaga. Oo, meron ka. Mga kaso ng pagtakas at pag-iwas sa pulis. Oo, ang dami mong kaso sa lisensya mo.
Kaya malamang makukulong ka pa rin kahit uminto ka pero nasampahan ka pa ng kung ano-ano pang ibang kaso. Kanino ka nakipag-usap? Eh kasi may mga sugat siya. Sino ang nasugatan? Oo, ang girlfriend niya. Uy, lumingaling ka. Anong ginagawa nyo? Ano ba? Ginagawa nyo? Wala akong natitita. Oo, may mga sugat siya. Kasi naalog-alog siya sa loob ng kotse at hindi nakalabas. Nakahiga siya. Pakinggan mo, ulitin ko lang ang sinabi ng supervisor namin. Kinasuhan ka ng pagtakas sa humahabol na pulis. Ayos ba? Kinasuhan ka rin ng illegal na pagpigil sa kanya. Kasi kasama siya sa kotse habang tumatakas ka. Hindi siya nakalabas at nasaktan siya. Okay? Kinasuhan ka ng reckless driving, kinasuhan ka ng pagmamaneho ng mahigit 100 milya kada oras. Ayos ba? Kinasuhan ka rin ng pagtutol. Uy, tol, sabi ko na, kapatid, hindi ako yung tumakbo. Kasama siya. Pero nung nagsalita siya, tayo bang tinutukoy niya? Oo, malamang pupunta siya sa korte at ibang ikukwento niya. Pero kapag kausap niya tayo, sinasabi niya na gusto niyang makalabas. Gusto niyang makalabas. Sabi niya, hindi niyo siya pinapalabas. Yun ang sabi niya sa amin. Kailangan naming isampa ang kasong yan. Dahil biktima siya, At maaring isinantabi nila ito. Biktima siya, kasama namin siya. nagreklamo siya ng mga sugat, nagreklamo siya na hindi niyo siya pinapalabas, at dun na nga nagsimula yon. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, nauunawaan ko ang sinasabi mo, pero kailangan kong sundin ang sinabi niya. Itinuturing siyang biktima. Tingnan mo ang mga camera. Hindi nakita ng mga lalaki, yung babae. Oo, hindi ka namin kakasuhan ng kidnapping. Kakasuhan ka lang namin dahil hindi mo siya pinayagang makalabas ng sasakyan habang tumatakas kayo. Sa kulungan, nagbahagi pa ng isa pang detalye sina Brandon at Joe habang naghihintay makapasok. Nasugatan ka, bro, ha? Yung tubo ng droga, ang sumugat sa'yo. Hindi ko gusto yan, tol. Girlfriend yan. Nagkaroon ako ng magandang sandali. Wala akong narinig. Aalis na sana ako ng kwarto para doon matulog. Bakit sila bumababa dito? Yung huli, sabi niya buntis siya. Pero nalaman naming hindi pala. Maliit lang siya. Saan galing ang bata? Puti yung babae. Bakit mo kailangan ipadala sa akin ang batang si Ducky? Ayos yan, girl. Well, pareho kami ni David Dato. Weird yun. Tama ka. Puti. Tumawag yung babae at sinabing nandito na siya. Taga-sanga. Yung babaeng kinakama mo bago kami dumating. Oo, nakita ko siya mga 2 linggo na nakaraan. Tinanong ko bakit siya nakaupo doon. Sabi niya, tapos na, masasaya niyang araw. Sabi ko, bakit ka ganyan? Batay sa online records, si Joe ay may kasong malubhang ilegal na pagpigil sa kalayaan, pagtakas sa humahabol na pulis, at pagtutol sa pag-aresto ng walang karahasan. Si Brandon ay nahaharap sa malubhang ilegal na pagpigil sa kalayaan, pagtutol sa pag-aresto ng walang karahasan at kriminal na paninira. Sa huling balita, nagpasok ng not guilty na plea ang 2 lalaki at bukas pa rin ang mga kaso nila. Nothing better than going to jail with a friend, huh?